Mga kabrid, alam nyo ba na may tamang proseso sa pagpaparami ng manok or pagbe-breeding? Alam nyo din ba na step by step may ginagawa ang isang backyard breeder na kagaya ko para sa tamang pagpaparami ng manok? Ipapakita ko sa inyo mga kabrid ang mga sistemang ginagawa ko kung paano ako nagsisimulang mag-breeding. Samahan nyo ako, pero bagong lahat mga kabrid, mag-intro muna tayo. Magandang araw sa inyo lahat. So ito ang katanungan at gagawin natin ngayon. Paano ba kayo nagbi-breed? Paano ba kayo nagpaparami? Paano ba ang simula? Ano ba ang mga ginagawa nyong sistema sa pagpaparami ng mga alagang manok or breeding pagdating ng breeding season, or kung kailan nyo gustong mag-breed, kung kailan kayo may kapasidad? Ano-ano ang mga ginagawa nyong sistema para sa pagpaparami ng mga malulusog na itlog at malulusog na mga pasisyo sa pagdating ng panahon. So tara, pag-usapan natin yan. So magandang araw mga kabrid, magandang araw sa inyo lahat. Ito, panibagong araw na naman mga kabrid, panibagong paglalathala na naman sa ating munting manukan, pag-aalaga ng manok. Ang video na ito ay tungkol lamang po sa pagpaparami ng manok, pag-aalaga ng manok, pagka kakaroon ng manok na malulusog, kung paano natin sila pinapalaking malusog, at mga pamamaraan bilang isang backyard breeder sa larangan ng pagmamanok or pagpaparami ng manok mga kabrid. Walang halong yung bang para sa illegal purpose, hindi po. Wala po tayong ganun. Tayo ay nagpapalago at nagpapalusog lang ng mga alagang manok mga kabrid. Sinishare natin ito ng libre halos mga kabrid. So tara, let's go! Ito, ipapakita ko sa inyo mga kabrid ang ginagawa ng isang kagaya kong GPC Backyard sa pagpaparami or paghahanda sa pagbe-breeding mga kabrid. Hindi pa ito yung talaga magbe-breeding na tayo, hindi pa. Wala pa tayong money. Kailangan sa pagbe-breeding is preparado ka. Hindi yung pagkikita mo nga nagpatong-patong na yan dyan, breeding na yan. Hindi po. May tama pong pagproseso. Kasi kung mali ang prosesong ginagawa mo mga kabrid, marami kang ma-encounter na failure or sablay sa pagpapalaki ng mga sisiw mga kabrid. So isa ito, nakikita nyo mga kabrid, isa yan mga kabrid, yan, isa yan sila, yan pinagtabi-tabi ko yan, dikit-dikit halos mga kabrid, dikit-dikit ang mga alaga nating manok, babae lalaki mga kabrid. May tawag po ako dyan mga kabrid. May tawag po ako dyan. Para sa akin, isa yan yung sinasabing dating para sa gagawin nating prosesong pagbe-breeding mga kabrid. Ano ba ang dating mga kabrid? Yung magdi-date sila. Bakit natin ginagawa yan? Tara, samahan niyo ako. Explain ko ulit sa inyo. So tara, samahan niyo ako mga kabrid. Samahan niyo ako na ipakilala ang ating mga napipisil na mga pair or pares para sa ating gagawing pagbe-breed sa mga susunod na buwan or susunod na araw. Matagal pa siya, pero itong content na ito, ang video na ito mga kabrid, ay tungkol sa mga proseso kung paano tayo nagkakaroon ng maayos na pagpaparami ng manok mga kabrid. Kasi iba naman ang sitwasyon ng tamang pag-breeding, iba naman ang sitwasyon ng tamang pagpapalaki ng sisiw mga kabrid. Pag nagagawa mo yun ng kailangan kasi mga kabrid, pag isa kang backyard breeder, kailangan may sarili kang proseso, may sarili kang pamamaraan, may sarili kang paraan kung paano nagagawa ang pagpaparami ng manok. Minsan depende sa linyada ng manok, minsan depende sa sitwasyon, at minsan mga kabrid, depende yan sa panahon mga kabrid. So may season yan. Ang pagbe-breeding dito sa Pilipinas mga kabrid ay may apat na slot or apat na proseso. Apat yan, mayroong early bird, late born, mga ganon. Mayroon yang ganon mga kabrid. Ako, ang ginagawa ko mostly bare months. Pagkaroon ng buwan ng bare months, dyan ako nag-start magbe-breeding. Kasi yung cycle ng growth ng aking mga sisiw at ang aking pagbe-breeding mga kabrid, isa saktong-sakto sa tamang panahon mga kabrid. Ibig sabihin, pagdating sa atin ng tigbagyo, malalaki na ang sisiw natin. Yung mostly mga habagat na sinasabi, yung laging umuulan, malalaki na ang sisiw natin. Ang hindi na sila masyadong tiklupi na sinasabi. So tara mga kabrid, pakilala ko na ang ating mga pares mga kabrid. Let's go! Yan, ito po ay isang Milesims Gray mga kaibigan. So isa yan sa napipisil nating i-brood, natin pararamihin or isasalang natin sa breeding season. Sa susunod na breeding season natin, isa siyang Milesims Gray na 2 years old mga kabrid. I-cross natin yan, crossbreed natin sa
Milsims Black. Milsims Black natin na inahin mga kabrid. Ipakita ko sa inyo ang Milsims Black na makakaparis nito mga kabrid. Ayan, yan po ang Milsims Black na ipaparis natin doon sa Milsims Gray natin mga kabrid. Yan ang ipaparis natin sa susunod nating season. Isa siyang ano yan, itim yan. Ngayon ano na kasi na-cross natin yan sa sa round head mga kawaiti. Ayan mga kabrid, ay sayang Milsims Black na inahin mga kabrid. Ayan At ito naman mga kabrid ang ating Boston sweater ng ating Sir Boss na si Sir Skittles mga kabrid. Yan ang susunod nating i-breed mga kabrid. Yan. Isa siyang kabig mga kabrid, banderado na Boston sweater mga kabrid. Puti yung paa, itim ang tahid mga kabrid. Isa yan sa napipisil nating i-cross natin. So crossbreeding ang gagamitin natin na proseso. At ipakilala ko sa inyo ang kapares niyan mga kabrid. Ayan mga kabrid, magiging kapares niyan ang ating round head mga kabrid na 2 years old mga kabrid. Yan ang mga kagiging kapares ni Boston sweater natin. Isa yan sa napipisil natin, pero nakalinyada na yan dyan. Yan ang nakikita nating saktong-sakto sa pag-crossbreed natin, sa gagawin nating pagbibreeding pag nagkaroon tayo ng pagkakataon o tiyempo. Ito naman kabrid ang susunod natin. Isasama natin ito ang ating pinakamatanda na sa ating papunta ng 5 taon. Isa siyang 1/4 kilso mga kabrid. Siya yung mga tatay talaga ng ating mga inbreed na palahi mga kabrid, ng mga sinibalang tsaka puti. Ito ang pinakatatay ng lahat, mga tatay noon. Ayun, yan ang mga tatay niyan. Ito yung mga palahi niya kabrid. Yan ang mga palahi niya kabrid. 3/4 kilso. Tapos yung panglas natin is may puti na tayo. So maaaring isa lang natin to sa another inbreed na naman. Ibabalik natin to sa kanyang pinakaapo-apo sa tuhod niya. Yung pang-4 na taon niyang pasisiw. Ayan Ito yung pinaka last na pasisiw niya. Ang mga kapatid po nito mga ka-breed is mga puti na. Mayroon na tayong 4 na puti. Sinibalang karamihan. Tapos 4 na puti na. So pumusti gano'n na. May tahid yan ka-breed. Tapos pa lang yan, 6 months old. So maaring yan. Itong dalawang pares ang itatabi natin. Panglas na natin yan. Ito naman kabrid, susubukan natin itong paramihin. Kasi unscratch to sa bitas mga kabrid. Padadamihin natin ang nito lahi. Susubukan natin kung yung gagawin nating breeding sa kanya is mapapaigi natin ang kanilang makakapagparami daw tayo ng isang mga dark legged mga kabrid. So yan Tornado Hats mga kabrid na brown red. Wala siyang galos nung January 24. Ipaparis natin siya sa sa maaring kapatid niya. Ayan. Ito yung kapatid niya. Pero may isa pa doon na ganito. Pamangkin niya. Yun ang paparisan natin. Pamangkin niya. Tapos ito kabrid. Ito. Personal banded mga kabrid. Sa kaliwa lang ang tahid. Ayan kapatid niya to. Ganyan din ang tahid daw ng kapatid niya. Ang laki ng tahid. Ang laki ng tahid niyan yan. Yan ang tahid niya. Sa kaliwa lang ang tahid niyan. Maaaring i-cross natin yan dito mga kabrid. Dito ang maaaring i-cross natin yan, or sa napipisil natin doon na isang Milsims din. Depende sa makikita natin nila obserbasyon na mapapansin natin. Yung plano kasi natin, ibalik natin sa nanay. Ito yung nanay niya kabrid. Siya ngayon, molting. Ayan yung singsingan nating bulik mga kabrid. Ayan may tahid na rin siya kabrid. Ito magulang na to kabrid. 4 na taon na po yan sa atin. Yan ang kapatid ng mga broodcock natin. Yan lang ang isang babae. Isa lang ang babae na manok natin na kapatid ng mga broodcock. So 5 taon na rin ito. Balak natin ibalik sa nanay niya. Ibalik natin to sa anak niya na 2 years old. Yung bulik dun mga kabrid. Ito yung natin. Magpalabas tayo ng mga bulik. Ayan, dyan natin ibabalik sa bulik natin na high station kabrid. Matangkad, malaking manok. Payungan po ito. Yan. Nakalugo na siya ng 2 siguro. Ayan. Ayan siya. Ang problema nito, pag dikit na yan dyan, yung buntot niya, didikit yan sa batok niya, kakainin niya, kinakain niya yung batok niya. O yung niya, yung buntot mga kabrid. So yan bakit nga ba natin ginagawa ito? Kabrid, ang tawag nito sa atin
Para sa akin, ang tawag nito yung pinapadate ko sila. Ang dating mga kabrid is yung pagpapakilala nila sa kanilang sarili. Kailangan pagtabi-tabihin mo muna sila, hindi po yung tipong gusto mo nang mag-breed, ipagtabihin mo na agad. Hindi po. Mayroon po akong tinatawag na yung mating or dating mga kabrid, yung magkakakilala mo na sila. Kasi may mga instances, lalo na po yung mga alaga natin, mga alaga akong manok mga kabrid, may mga tahid din po yan. Tapos sumasayaw sila pag nanibago sila, pag tingin nila bago yung manok na lalaki na makakaharap nila, nila yon, sasayawin nila. So ang ginagawa ko, ang output nitong ginagawa nating pagdi-dating is pag nag-start na tayo sa ganung proseso mga kabrid, is magkakapalagayan na sila ng loob. Pag nakita na nating nasa peak na ang babae or season na siya, kasi gagawin natin ang pagre-reset niyan mga kabrid para sama-sama, sabay-sabay at chimpong-chimpo ang pagbi-breeding. Kasi marami tayong napipisil na mga pares para sa pagpaparami ulit ng ating mga alaga. Itong proseso mga kabrid na dating, isa para magkapalagayan ng loob. Parang yung tao ba? Para sa atin, halimbawa, pag nakita ko yung para makilala niya yung lalaki, makilala niya rin yung babae. Once na magtabi sila mga kabrid, shoot na shoot mga kabrid. Tapos ayan na, pag nag-pairing tayo mga kabrid, nagsubo tayo, ay talaga naman mga kabrid, ibibigay talaga ang teritoryo mga kabrid, na sabi ng babae, ibigay mo na. Ayan, ibibigay talaga yan mga kabrid. At napakadali, napakamalumanay pag may proseso kang ginagamit sa pagpaparami ng manok mga kabrid. Ang kailangan dyan, ang ginagawa natin, patataasin natin ang testosterone level ng lalaki. May ginagamit tayong pagkain para sa mga lalaking para tumaas ang testosterone level ni ba. Yung tibong laging L na sinasabi. Yung L yung lalaki mga kabrid. So mayroon tayong mga vitamina, supplements na pangpapataas ng testosterone. So sa mga hindi pa nakakaalam dyan, gusto nyo maging L yung mga rosters nyo mga kabrid, magpunta kayo sa tamang yung bilihan ng mga pagkain ng manok. Sila yung mas nakakaalam na magkapagbibigay sa inyo ng mga ganung bagay. Ako ang ginagamit ko mga kabrid is yung mixture na Vortex para sa pagpapataas ng testosterone mga kabrid. Ginagawa ko mga kabrid, nagigiling ako or nagugupit-gupit ako ng yung mga dilis mga kabrid, yung mga hindi maalat na dilis, yung mga yun, isa yun sa mga matataas ang protina mga kabrid. Yan, purong protina talaga yun. Tapos yung babae naman mga kabrid, pinapainom na natin yung mga pagkain nila, sinasabayan na natin ng mga egg 1000 mga kabrid. Talagang magang-maga na yung mga kabrid sasabi. Tapos pag nagawa natin parehas ang tama, na ibigay natin ang tamang kailangan nila para sa matagumpay na pagpaparami mga kabrid, ay talaga naman mga kabrid, bibigay naman sa atin ang mga malulusog na itlog.